Okay, so magandang gabi mga idol. So kunting idea na naman tayo dun sa mga naka-RS 200, NS200 Fi, NS200 carb. Dun sa mga nagpalit na ng radiator fan, nagpalit na ng relay, nagpalit na ng thermostat, tapos lumalabas pa rin yung overheat indicator. So ito, panoorin nyo itong video na to para may idea din kayo kung bakit hindi pa rin ma-resolve ang ganyang problema ng mga motor nyo. Okay, so panoorin itong video na ito mga idol para kahit pa paano may alam din kayo. Alright? Dapat kasama yun. Ayan, so magandang tanghali. Ito pala mga Iris 200 no? So ito pala sinukuan na rin kasi nga, dami na rin ginawa sir, no? Dami nang ginawa, puro overheat ang mangyayari. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea bakit nag-overheat ang motor isa-isa. So una niyo i-check dyan, pinaka-main talaga na problema kung bakit nag-overheat ay yung radiator fan. Ngayon, tinesting ko yung radiator fan niya ay napakalakas. So magtataka ka bakit napakalakas ng fan tapos nag-overheat siya. Ito mga basic na problema pero hindi natin masolusyonan pag hindi natin agad ma-check, no? So itong rotor, tinan nyo dapat ito pag iniikot nyo to ng kamay, hindi nyo maiikot ng kamay to. Alam nyo kung bakit hindi makapag-circulate ng maayos ang coolant? Dahil dito, paano makapag-circulate yan? Tapos sabi doon na sa nagpalit dito, bago to sir, di ba? Bago, kaya lang, sablay naman. Okay, so tatanggalin natin. So wala akong ibang nakitang problema. Sus, Mario Joseph. Yun lang ang problema niya, no? Ang dami nang sumuko dito sa motor na to. Pero ito lang ang problema niya. Tanggalin ko. Ito yung tinatawag na rotor, yung sa balancer to sa balancer niya. May guide diyan, ayan May guide diyan na flat, ayan, kabila rin ganoon din. Pagdating din dapat ito sa rotor mga idol, may guide din yan. Ang problema, wala na yung guide sa rotor. Bagong lagay lang to. So, kung hindi kayo marunong sa paglagay nito, pwede kayo magtanong sa iba para hindi kayo makasira. So, ang sa akin lang naman ay mas maganda yung kukuha tayo ng idea sa iba bago tayo bibira ng mga ganito. Dapat ito, pagka sinalpak mo siya dyan, pag nakashoot siya sa guide, mga idol, wala talagang hindi yan maiikot mo ng kamay. Tinan mo naman kanina, di ba? Wala nang guide ang rotor. Ito, pinilit ipasok to, hindi nakasalpak sa guide. Tapos sir, kailangan natin magpalit ng special subseal. Ayan, nakaluwa na yung special subseal mo. Dalawa yan oil seal yan dalawa yan Diba? So, basic lang ang problema ng motor. Mamaya, testingin natin. Ayan, so, abangan nyo lang mamaya mga idol. Tingnan natin kung mag-overheat pa siya. Okay. Papalitan na rin natin siya ng oil seal mga idol kasi wala. Sala-sala yung pagkalagay nito. Tupi-tupi yung oil seal, pati sa loob. Tapos, kunti na lang, maghahalo ng coolant. Ayan gatas na. Diba? Gatas na. Kunti na lang yan. Magiging choco na gatas na to. Kaya papalitan natin to. Uunahan na natin tong motor na to para hindi siya magkaroon ng problema. Ayan. Gawin natin to Bali-baliktad ang pagkalagay nito. So, yung oil seal na nandun, yun yung magsisild sa kanya para ang langis hindi aki sa taas. Yung oil seal naman nandito sa huli, yun yung magsisild sa kanya para hindi bumaba ang coolant sa makina. Ayan, so ito na yung RS200 mga idol na nag-overheat siya pagka mainit ng makina. Lumalabas tong indicator na to, yung kulay pula, tapos sumasabay yung check engine. Ngayon, nakailang ikot na si sir, pati ako iniikot ko na rin. Yan sobrang init na ng makina niyan. Hindi na siya lumalabas. Kaya susin natin, paandarin natin. Yan, so ganoon lang pagka hindi nyo alam, pwede naman kayo magtanong. Grabe, lakas. So yun, hindi na siya nag-overheat. Good news idol, nawala na yung sign dito. Ayan. Okay na. Salamat, ingat sa pag-uwi idol. RS200. Alright.